The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. And as we have mentioned at the beginning of the Mass, we are thankful to God. We are able to have this Mass as part of our first Saturday devotion. Sasabihin natin, September na, Berna. Alam nyo naman na para sa atin tumataginting na ang Christmas pagpasok ng Ber. Pero ang isa pang kasabihan natin ay ang bilis ng araw. Ang bilis ng araw. Mangyari, kasabay sana ng pagsabi natin na mabilis ang mga araw, kay bilis ng panahon, sana malinaw din sa atin. At sana palagi nating naalala na lahat ng araw ay para sa Diyos. Lahat ng panahon ay para sa Panginoon. The Son of Man, Jesus, is the Lord of the Sabbath. Ang pangatlong utos ng Diyos, "Thou shalt keep holy the Lord day." Igalang natin ang araw ng Panginoon pagdating ng linggo. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay magsisimba linggo-linggo. Kasama sa ating pasasalamat sa Diyos ay kahit hindi pa linggo, Sabado pa po lamang, kayo ay nakapagsimba. Malaking pasasalamat yan. Siyempre, magsisimba rin kayo bukas dahil linggo. For people, for the faithful, mga pinagpala ng Diyos, masasabi natin, pinagpala kayo kung kahit hindi linggo, paminsan-minsan o regular na kayo ay nakapagsisimba sa mga araw ng Lunes hanggang Sabado, maliban sa linggo. Pagka sinabi po nating the Son of Man is Lord of the Sabbath, ibig sabihin kapag sinabi natin, napapaalala sa atin na igalang natin ang araw ng Panginoon, going to Mass on Sunday. Certainly, one argument is that
well, out of the 7 days, isa na nga lang ang hinihingi ng Panginoon. Di ho ba? Parang kailangan balik-balikan natin itong paliwanag na ito. 7 araw, isang araw na nga lang ang hinihingi ng Panginoon. Di ba naririnig natin yung argumentong yan? Siguro kailangan gumising tayo ng maigi dahil, nga, nagmumukhang Panginoon ang humihingi. Pero kung alam lang natin, kung makapagmuni-muni tayo o magising tayo sa katotohanan, fact check, eka nga, kung tutuusin, kung alam lang natin ang halaga ng isang misa, kung alam lang natin ang halaga ng pagsisimba sa linggo, hindi ang Diyos ang hihingi sa atin ng isang araw sa 7 araw ng isang linggo, kundi tayo ang humihingi sa Diyos. Bagamat ang dating ay obligasyon na tayo ay magsimba sa linggo, bagamat lahat ng utos ng Diyos, dahil tinatawag nating utos, commandments, parang tayo ay obligado, para bang magsisimba tayo dahil tayo ay nasabihan, o kung minsan parang bata tayo na ang pakiramdam natin ay dahil ito ay utos ng Diyos. Let us remember that all commandments na kung saan nagsisimula sa thou shall not, thou shall not, utos ang dating. But Jesus Christ Himself when He summarized the 10 commandments, they are commandments of love. To love God and to love our neighbor. Ibig sabihin po mga kapatid, lampasan natin ang pakiramdam ng obligasyon at utos, kundi nakasalalay sa pagmamahal natin sa Diyos ang mga pagsunod ng 10 utos. In other words, they are commandments of love, na kung saan hindi na tayo kailangang pilitin, na kung saan hindi parang nauutusan ang pakiramdam natin, kundi taus-puso, galing sa puso, kusa, at nakikita natin na tayo ang humihingi sa Diyos. Hindi ang Diyos ang humihingi sa atin ng isang araw sa 7 araw ng linggo. At lalampas po tayo dyan, mga kapatid, na ang pagdasal, alam naman natin, ay paghingi sa Diyos. Hindi Diyos ang humihingi. And on Sunday, certainly, we not only come to church to ask, sapagkat ang pinakamataas ng uri ng pananalangin, ang pinakamataas na uri ng pakikitungo sa Diyos kapag tayo nagdadasal, the highest form of prayer is the prayer of praise. Ang pagpupuri, ang paggalang, ang pagsamba sa Diyos. Bago tayo makarating sa dasal ng paghingi, tama po yun. Ilagay natin sa kamay ng Panginoon ang ating mga intensyon. Mapakumbaba po tayong hihingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan, pagtupad ng mga plano natin sa buhay. Hindi lang plano sa buhay, plano natin ngayong araw, plano natin sa susunod na mga araw, linggo, o buwan. Every
action that we have in mind. Ngunit bago po tayo makarating sa prayer of petition, mangunguna po ang praise and worship at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga sa linggo, napakalinaw na mayroon po tayong Gloria. And for all the feasts and solemnities, we have the long prayer of glory. Glory to God. We glorify God. For in prayer, that is the first thing. At makikita natin na pag sinabing Jesus is Lord of the Sabbath, and Jesus, of course, God, of course, is the Lord of our prayer. Kaya sa istruktura ng Our Father, ang dasal na Ama namin, makikita natin na yung first three petitions ay tungkol sa Panginoon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pumupuri po tayo sa kanyang pangalan. Thy kingdom come. Mangunguna ang kaharian ng Diyos. Thy will be done. Mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. After those three petitions in the prayer that the Lord has taught us, pagkatapos po ng three petitions na yan, para pagpuri sa Diyos, Thy name, Thy kingdom, Thy will, pangalan, kaharian, at kalooban ng Diyos, saka pa lang tayo hihingi ng kapatawaran. Then we have the four petitions remaining. Give us this day our daily bread. Pero makikita po natin dyan, yung give us this day our daily bread, pang-apat po yun. Yung natitirang tatlo, mangyari yung forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Hindi po dalawang petition yan. It is one, magkasama po yan. As we ask for forgiveness, we also forgive others. That is one petition. Pang-lima po yun. Pang-anim, give us this day our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those sin against us. Pang-anim, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, to complete 7 petitions. The Lord of the Sabbath is the Lord of our prayer. Kung tutusin nga, yung pagbigkas pa lamang ng Our Father, yung pagbigkas pa lamang ng Ama namin, turo ng ating Panginoong Hesukristo, napakaganda sa wika natin, lakas loob nating ibigkas. Bakit kailangan lakas loob? And in English, we dare to say. We dare. Kailangan lakas loob. Dahil sa grasya ng Diyos, aasa tayo sa grasya ng Diyos at mararamdaman natin, tatanggapin natin ang entitlement. Alam nyo, naririnig din natin yung salitang entitled. Parang, kumbaga, feeling sa akin yan. Feeling karapat-dapat na sa akin yan. Kaya kailangan natin ng lakas loob. And we would dare to say, in the Our Father, dahil ang Diyos, sino ba tayo natatawag sa Diyos, sa Panginoon, na Siya ay ating Ama? We are nothing. And yet, in baptism, we become
and we are children of God. Anak po tayo ng Diyos. And Jesus confirms that when He teaches us how to pray. It is not even a prayer in the very first place. The first words, Our Father, sabi niya, entitled kayo. Ibig sabihin, napakamakumbaba tayong, pinakamakumbaba tayong magdadasal dahil yung Diyos na pinakamataas ay pwede nating tawaging Ama. And that is an entitlement, not because we are good, in fact, we are sinners, but because God loves us so much. We are not just His creation. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. And we are entitled to that. Kapag kayang po ay araw-araw nagiging malinaw na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi tayo magkakaproblema sa mga issue ngayon sa entitlement. Nasabi nila, kung minsan, pasensya na kayo at ako'y senior citizen na rin, may maririnig tayo kung minsan na ang younger generation ay feeling entitled. Hindi po totoo yun. Sa harap ng Diyos, aminin natin, matanda kay bata, kung minsan nangunguna ang feeling natin na tayo ay entitled, na parang iniisip natin itong bagay, itong paggalang, itong pagpugay, itong respeto ay karapat-dapat sa akin. Tama naman. Pero kadalasan tayo'y sumusubra. Our young people should really respect their parents. And we as adults should always remember that in the first place, we are entitled to nothing. If we do not recognize in the very first place that we are children of God, walang-wala po tayo. Kahit na nandyan na lahat, alam niyo naman ang mga pangyayari ngayon, kahit nasa atin ang pinakamagarang mga bahay, kasangkapan, kotse, hindi lang 5, hindi lang 10, feeling entitled. And yet, in the very first place, unang-una sa lahat, mapakumbaba tayong magpasalamat sa Diyos at kilalanin ang katotohanan. When Jesus taught us to pray, ang tinuro niya sa atin, Ama namin. With that entitlement, kung malinaw na tayo ay mga anak ng Diyos, susunod ang lahat. Hindi yung hinahanap na natin lahat ang mga kasangkapan sa mundo. Nanguna na lahat ang ating pagnanais na sana mayroon akong ganito, sana akong pinaka, sana akong napaka. Magaling tayo, tanyag ang ating pangalan, maganda ang ating lifestyle, pero tayo ba ay nabubuhay na anak ng Diyos? When we are reminded that Jesus is the Lord of the Sabbath, although the Sabbath is only one day of the week, it is an affirmation that Jesus is the Lord of every day. Yung the faithful who is able to come to Mass faithfully on Sunday will find it easier, will find it natural to pray from Monday to Saturday. At mula Lunes hanggang Sabado, kung mataimtim din tayong nagdadasal, mas madali po
makikita natin ang dahilan kung bakit tayo ay magsisimba sa linggo. For after all, as the commandment would say, let us keep holy the Lord's day. But keeping the Lord's day means we will keep all days as belonging to the Lord. We keep holy the days of the Lord. Lahat po ng araw, panahon, buong puso at buong sarili, ialay po natin sa Panginoon. Hingin natin na sa debosyon natin ng First Saturday, sa tulong ng panalangin ng ating mahal na Inang Birhen, through the intercession of our Blessed Mother, and faithfully we come here in this minor basilica, we will be truthfully witnessing that Jesus is the Lord not only of the Sabbath. If He is the Lord of the Sabbath, He is the Lord of everything, every time, every day. Our whole heart and our whole being belongs to God.